Customers on platform 3, GG. Ay, Songbird! Okay, so nandito ako ngayon sa Wallay Creek. Actually, dapat sa Kogara ako nandun ngayon kasi may titingnan akong bagong, new build na property. Pero, karoon ng aksidente sa train. So, I think may nasagasaan yung train. So, yung route na dapat na sasakyan ko, na-cancel yung mga train. So, hanggang dito lang ako sa Wallay Creek nakarating. 10:30 pa yung first na titingnan ko. So, nag-stop muna ako dito sa Top Impression. And then, na bakery. And I got yung pistachio chocolate chip cookie nila. And itong taro mochi na, ayan. Si kuya kinaladkad yung metal na chair sa tabi ko. Then nag-ingay na nag-ingay. Kasi hindi naman pala uupo doon. Kalokohan. Parang okay lang yung mochi niya. Ay, yung taro niya. Very artificial yung flavor. Order din ako ng almond latte kasi wala pa akong kape ngayong araw. And sa totoo lang, ang sakit ng mata ko. Kasi, ewan ko, wala akong tulog nitong nakaraang 2 araw. Sobrang sakit ng ulo ko. Parang gusto ko magpatingin sa doktor. Baka mamaya kung ano na to. Ako pa naman yung mahilig mag-isip ng masama agad. Titingnan ako ni kuya. Yung ko lang nakakita ng camera. So, yan. Eto siya. Tingnan nga natin. Ano ba to? Ay, oo. Siya yung layer. Ah. Mhm. Nakita nyo ngayon, ayan yung papunta sa train station. Maraming kumukuha ng Uber kasi nga wala nang train eh. So, hindi lang pala siya yung cream sa ibabaw sa tuktok. Meron din siya sa loob. At nandun yung mochi. Ayun, yung white yung mochi. Nandito na din lang ako. Naisip ko, mamasyal na tayo. Habang 10:30 pa kasi yung first, 9:30 pa lang. So, may 1 oras ako. Napakita ko na tong Village Square na to before. So, let's walk along the water this time. So, merong pulis dun sa kanto. May medical center dito. Nakita naman natin may mga shops. May mga cafes in the area. So, mukha naman siyang okay na community. Parang hindi naman tayo magkukulang sa facilities dito. May Plus Fitness doon sa dulo. Kung mahilig kayo mag-workout. And merong simbahan. Actually, parang maganda yung simbahan. Let's walk over there. Meron ding parang heritage na bahay sa tabi. Siguro ito yung tirahan ng clergy. And then right behind that church, merong park. Ang
Ang concern ko dati dito sa Walleye Creek kung bibili kami dito ng property ay yung mga eroplano because this is right next to the international airport. Pero so far, wala pa naman akong masyadong naririnig. Ayun, airplane. So, itong park na to, ang tawag ay Discovery Park. Yung kaninang area kung nasan tayo ay Discovery Point. Kita mo dito yung control tower ng airport. Ayun. So, itong area na to, makakarinig ka ng aeroplano. Taking off. Tapos malapit din siya dun sa isa sa mga main highways dito. Nandito ako sa Arawan kasi medyo nagpapainit ako kasi ewan ko, nakita nyo kanina pero sobrang foggy at ang lamig nung pagbaba ko ng train. Tapos umiinom pa ako ng iced latte. So, papainit muna ako dito sa araw. Parang sanggol lang no? Na bagong panganak, pinapainitan. Now, if you walk further down dito sa Brody's Park Drive, abot ka ng Princess Highway. Tapos dito sa Princess Highway, merong tawiran para makapunta ka sa Cahill Park. So, puntahan natin yan. Okay, so nandito na tayo sa Cahill Park. So, like any other big parks here sa Australia, may public toilets. Okay. May cycling paths, may barbecue area. You know, may playground para sa mga bata. At itong Cal's on Cahill na cafe, nag-viral yan dito may TikTokerist kasi na nagpunta. Tapos further down, merong pitch for football. At nakita ko meron ding tennis court dito And then from here, makikita nyo nagte-take off yung mga eroplano. Isa sa mga bagay na na-appreciate ko talaga dito sa Australia ay yung madami kaming third spaces dito na tinatawag. Sa atin kasi sa Pinas, natatandaan ko nung tatrabaho pa ako doon. Trabaho-bahay. 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 Dalawang lugar lang talaga yung pinupuntahan mo. O sabihin mo, maraming mga mall, pero wala masyado. Okay. Especially sa Metro Manila, yung mga ganitong green parks, where you can just sit and really relax na hindi mo kailangan gumastos. Kasi syempre pag nag-mall ka, para magpa-aircon, mapapatingin ka sa mga binibenta, mapapatingin ka sa mga kainan. Diba? Pag sa ganito, pwede kang nakaupo ka lang sa isang tabi tapos, diba, pinapanood mo lang yung mga eroplano. At syempre, pag may park, marami nag-e-exercise, kailangan meron kang water fountain. Pwede mo refill yung bote mo dito or drink directly.
Kung may dala kang aso, pwede din silang uminom dito. So far, I'm liking this neighborhood. Parang kompleto naman siya. Dapat yata dinala ko yung malaki kong camera tsaka yung mahaba kong lente para napicturean ko tong mga eroplanong nagla-landing at nagte-take off. Ayan oh. Ang ganda ng mga red leaves nitong mga ano na to, puno. Okay, so kanina, nung nandun ako sa likod nitong Woolworths, sabi ko, check nga natin kung okay tong Woolies na to, kung malaki ba siya. Kasi sa likod parang walang kwenta eh. Pero dito pala sa harapan, so magkatabi yung Dan Murphy's tsaka yung Woolworths. Yung Dan Murphy's ay bottle shop. So, liquor. Malaki pala yung Woolies. Ayun no, haba niya eh. Sa likod parang ano lang siya eh, maliit. Full size tong Woolies na to. Hindi siya Woolies Metro lang, yung parang mga mini mart. O nga, full size nga. Grocery team members to the service desk, please. Bibili ako ng tubig para hindi ako ma-dehydrate. Kasi yun yung problema sa akin pag winter. Nakakalimutan kong uminom ng tubig. Tapos magtataka ako bakit ako nahihilo or bakit masakit yung ulo ko sa gabi. Kasi hindi pala ako uminom ng tubig. Alam ko merong mga mas maliliit, pero mas mura kasi kung bumili ng malaki tapos bit-bit mo na lang siya. Dapat kasi nagdala ako ng bottled water eh. Ay, ng ano, yung ang dami-dami kong water bottle sa bahay. Okay, so ito yung first na pupuntahan natin, 605, Unit 605, 1 Magdalene Terrace, dito sa Walleye Creek. So, this is the... Okay. So, ito yung living area. Kasya naman dito yung sofa. Merong access to the balcony from here. And then, right outside is yung Village Square. And across is the train station. Tapos merong ganda yung kitchen, ganda yung basin. Sorry. Kasya yung fridge dito. Storage. More storage. Dishwasher. And then first bedroom with robe AC. Access to balcony. Second bedroom, smaller. Wardrobe AC
access to balcony, and then isang bathroom. Dito yung laundry. And more storage. Okay. Pwede dito yung study area. So, ang strata niya per quarter ay 1666.78 council rates and water, excluding usage. Okay, so yun yung base. Okay. So, ang next viewing natin ay dito sa 16 Brody's Park Drive. Split level to. Okay, so I've spent about 3 hours here in Wolay Creek. And I think I like the community. Pero ang sabi kasi sa amin ng Director of Finance sa workplace ng asawa ko, kasi syempre nagtatanong kami sa mga may alam sa finance, di ba? Sabi niya, hintay ka muna ng mga 6 months kasi may mga changes dun sa capital gains tax dito sa Australia. So, yung mga maraming properties, karamihan dyan ay magbababa or magre-release ng properties nila. Ibebenta na nila kasi hindi na nila mapapakinabangan yung 50% discount sa capital gains tax. Magiging 30% na lang siya. Tapos may cap pa yata, hindi ko alam eh. Pero dahil doon, they anticipate that more property owners na yung investors lang, hindi naman sila talaga nakatira doon sa mga units nila, would be selling off their properties instead of holding on to them. So, titingnan natin. Kasi if that's true, then there might be more in the market. So, katabi niya yung park na pinuntahan natin kaninang umaga. Pero katabi niya din yung riles ng tren. Ito yung balcony niya. Tapos ito yung living space. Mukhang may mga natapon na dito sa carpet. Tapos maraming storage doon. Ito yung kitchen. So like they haven't quite cleaned it. But I think this cannot be washed out. Tapos ito yung Are it contaminated? laundry. Nandito yung ano, If you want to be good like that, you need to naka-off yung switch. Hindi mo makita yung ano. Pero dito may additional na pantry space. You know, And- sometimes the problem is you rent it out for the tenant. The tenant don't care. It's your own life, you want to be happy like that. Dito yung fridge. Pero yung fridge namin sa kabila yung bukasan, so hindi pwede tong pintuan na to. It's most important. It's not healthy. That's right. It's not healthy. Yeah, I think first. Exactly. Oh, you have a good experience. That's not the role. Okay, tunay na vent. Proper, the role is not yet. Yeah. Integrated tong. Then you've got one powder room here. Ngayon lang nila binuksan yung main switch. May ilaw na. Kita na. Okay. We've got that area here. There we go. Pwede naman palang buksan yung ilaw eh. Hindi ko lang nagustuhan doon, pababa siya. Kung paakyat sana. Ewan ko, na-weirdohan ako eh. Tsaka yung carpet.
Ayaw kasi ni Duncan ng carpets. Eh, yung carpet nila merong malaking stain. Buwisit pa yung isang tumitingin. Napakaingay. Parang, ikaw lang tao dito. Sobrang daldal. Kairita. Nasabihan tuloy siya. Nasabihan ko. Parang nag-crave ako ng Taiwanese food, so nagpunta ako dito sa Chinatown. Takaw mata na naman ako. Ito yung medium size nilang braised pork. Tapos nagpalagay ako ng soy marinated. Pero umorder pa ako ng Shaolong Bao na 8 pieces. So feeling ko, sobra-sobra to. Baka dito pa lang yung na. Tikman natin. Sarap. Feeling ko dito pa lang suna. Ako mata. Sulit to yung medium size na bowl ay 10.50. Tapos yung dagdag na itlog, $5. Yung walang pirasong Shaolong Bao na hinihintay ko. 15.50. Tapos yung pork ko parang $4 something. So in total, almost $35. Pero hindi ko na in-order yung Shaolong kasi dito pa lang busog na ako. 20 itong lahat na ito. Pwede na naman ako hindi busog. Tinake-out ko na lang yung Shaolong kasi hindi ko na siya makakain. Eh dito pa nga lang, hindi ko pa nga siya maubos. Ito yung pangalan ng restaurant. Choose Taiwanese Gourmet. And it was established in 1991. So 35 years na siyang nagsaserve ng pagkain. Thank you! Nakating na yung Shaolong Bao ko. Pero busog na ako.